Ito po, pakinggan nyo. Nagsalita na po ang mga mamamayang Pilipino. 66% pabor na isalang si Sara Duterte sa impeachment trial. 6% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges na inihain laban sa kanya. Kaugnay dito ang aligasyon ng korupsyon. Ito'y batay sa naging resulta ng sponsored survey ng Social Weather Stations o SWS. Pinakamarami nagsabing sang-ayon sila ay mula sa National Capital Region. 19% naman ang nagsabing tutol sila, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay mula sa Mindanao, habang may 15% naman ang undecided. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondents na... Ayan, malinaw po yan. Yung balitang yan. Okay? 66%. 66 ang nagsabing dapat humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. Meron pong another news development yan. Si Sara Duterte po ay nagsalita ulit. Ang sabi niya, willing siyang humarap. Gusto niyang humarap. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa trial. At doon lang daw niya sasabihin at doon lang daw niya gagawin sa trial ang pagdidepensa sa kanyang sarili tungkol sa confidential fund at iba pang mga aligasyon sa kanyang opisina, sa kanya mismo. So, kayong mga senador, Duterte senador, kayo ang pumipigil dito sa 66% ng mga Pilipino at yung mismong kagustuhan ni Sara Duterte na maipagtanggol ang kanyang sarili. Tama yung sinabi ni Senador Rapi Tulfo na dapat magkaroon ng trial, walang dismissal, dapat pakinggan, dapat bigyan ng pagkakataon si Sara may paglaban ang kanyang sarili. Napakalinaw po niyan. Okay? Kaya ang tanong, bakit kayong mga senador na pro-Duterte, bakit gusto niyo dismissal, walang trial? Bakit parang kayo ang guilty? Bakit parang kayo ang takot na takot? Ay si Sara hindi naman natatakot eh. Willing nga siyang humarap eh. At saka yung 66% sa survey ng SWS, maraming Pilipino yun. Milyon-milyon Pilipino yun. Especially dito sa Luzon at Metro Manila. Dahil yun naman pong trial, ay yun ang pagkakataon para mapag-usapan yung kaso at kung anong kontra sa kaso. Kung ano ang pwedeng sabihin at paano idepensa ni Sara ang kanyang sarili. Yun po yung due process eh. Nasa batas yan, kaya obligasyon yung mga senador. Kaya si Senador Tulfo kahit na yan ay kasama doon sa 18 na nagbalik ng kaso, ay ngayon po ay nanindigan siya. Trial ang kailangan, hindi dismissal. Lalo na ngayon, na-justify po ng Kongreso na legal yung kanilang kaso at dumaan sa proseso. So kailangan talaga magkaroon ng trial. Isa po na ating inaabangan pa, sana bago July 28 ay magpalabas ng desisyon ang Korte Suprema kung ano ang kanilang nakikita dito sa isyong ito matapos magpetisyon kamakailan ng kampo ni Sara, kino-question ng legality ng impeachment na ito. Binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court ang Senado at Kongreso na pinagsusumiti ng komento. Kaya dapat before SONA o after SONA ay magkaroon ng desisyon. Kasi after ng SONA ng July 28 ay dapat mag-resume na ang impeachment court. Pero dahil nga po yung kaso ay nakarating na sa Korte Suprema, meron na namang dahilan ang mga senador. Na hindi tayo pwedeng gumalaw kasi nasa korte na ang kaso. Nasa Supreme Court na hintayin natin ang desisyon. Baka yun po maging dahilan naman ng mga Duterte supporters at Duterte senador eh. Masakit man pero ganoon ang tawag sa kanila. Duterte senador. Hindi senador ng Republika ng Pilipinas. Senador sila ng pamilyang Duterte dahil may utang na loob at kung ano-anong kalokohan. Okay? So dahil dyan, sana nga, dahil hindi naman natin pwedeng utusan, pwedeng pakiusapan lang, sa pantahan lang, sana magpalabas ng desisyon ng Korte Suprema kung ano ang kailang desisyon after makita ang petisyon, makita ang paninindigan ng Kongreso at Senado sa kailang karapatan sa ilalim ng batas, sana magkaroon hong kagad-agad na gagawin. Pero ang development niya ang maganda, walang TRO. Walang temporary restraining order na ilabas ang Supreme Court. Ibig sabihin,
wala pa silang nakikitang dahilan para ipatigil. Kasi pag may TRO, stop yan. Pero dahil walang TRO, wala akong ganun. Kaya nga mahalaga na magdesisyon sila sa lalong madaling panahon kung pwede before July 29. Para kasi pagdating ng after SONA, pwede nang isa lang. Kasi after po ng SONA, maluwag na ang Kongreso at Senado. Magtrabaho na sila bago pag-usapan yung proposed budget for 2026. So habang wala pa yon, magkaroon na po na trial. Hindi po totoo na bawal talakayin sa 20 Congress ang impeachment. Hindi rin ho pwede na dismissal without trial. So lahat yan ay dapat gawin. Although i-delay nila. Nagbanta na si Marcoleta at saka itong si Bato de la Rosa na kanilang kukwestiyonin kung meron bang karapatan ang 20 Congress na ituloy itong impeachment. So lahat na naman yan pagdidelay. Kaya mahalaga na ang Supreme Court ay magpalabas. Pag sinabi ng Korte Suprema, legal na ayon sa saligang batas ang impeachment, so dapat mag-trial na. Pag sinabi naman ng Supreme Court, labag sa saligang batas, ang proseso ay stop na yan. Tapos na. So kaya mahalaga yung desisyon at kung ano yung desisyon ay ating pong hinihintay at dapat nating irespeto. Maliwanag po sa 1987 Constitution, constitutional duty, try and decide. So huwag kayong magsasawa sa isyong ito. Ulitin ko doon sa unang porsyon, si Sara Duterte willing humarap. Gusto niya sa Senado, sa impeachment magpaliwanag tungkol sa confidential fund. So dapat pagbigyan ninyo yun, mga senador, Duterte senador. Pagbigyan nyo ang kahilingan ni Sara na siya makapagsalita. Kasi pag dinismiss nyo ng walang trial, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Sara ang maipagtanggol ang sarili. Mananatiling guilty sa paningin at pananaw ng taong bayan si Sara pag hindi nyo binigyan ng pagkakataon. Pangalawa, lalong magagalit ang mamamayan sa mga senator-elect, senator judge na magiging bias. Isipin mo, dismissal without trial. Katawa-tawa yan, kaya hiya. Okay? Tama yung sinabi ng ibang senador, yung veteranong mga senador. Dapat trial. Dapat natin pakinggan ang ebidensya at pakinggan natin ang depensa para bago tayo magdesisyon. Yan ang katanggap-tanggap. Okay? Numbers game, abangan natin yan. Ano po inyong masasabi? Maging malaya sa malilinaw na comment o reaksyon sa mga pinag-uusapan natin. Pero walang personalan. Huwag kayong gumaya doon sa ibang sektor na bintang ng bintang, bayaran daw, bayaran. Wala naman resibo, bayaran, puro bintang. Ganun lang naman. Yun po yung mga walang sariling pag-iisip, mga makapili, mga traidor na Pilipino yon. Huwag yung tularan yon. Kakaunti sila at mawawala yan pagdating ng tamang panahon. Please like and share.